burdened with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so this men also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse in worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. And therefore, child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, and at his appearing in his kingdom. Preach the word, being stand in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall be heaped to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and they shall return unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, to the word of an evangelist, make full proof of thy ministry. Balik na yung magtugaw, ihang po Diyos hindi mapatayawan. Sino kada kayo, hindi 15 years, hindi dito yung nasimbahan. Dati 15 years yun, hindi church yun. Dahil, awan na. Sino? Aminin nyo gabi ganit, makayo kayo. Hindi makot kayo. Hindi pa kayo nagkataas ng mga kamay. Nakakayalamdaman yung tenda because that is the age of maturity. Hindi pagmati ni Timothy, inaramid ni Paul na ito nasulat niya. Okay. So, Paul wrote a letter specifically addressed to a dear beloved son in the faith. The name of that person is Timothy. Tinagat ni Timothy that God is honored, or God is praised. Ito tayo ni Kaya sa ron, iti nagat nga Timothy. Ang utay man ni Timothy, nadaan isuna iti Hudyo kananan. Gamit amana at may sana Gentile. So amo tayo nga ni Timothy, hindi ka ubing na pala adan ni mama na kinilula na magisusuro kinyanan. Okay? In chapter 1, it is 2 Timothy, it shows us how Paul knew the past and background of this young man. So in chapter 1 actually, I'd like to invite you there in the 2 Timothy. Tatlo makita tayo. Una na in verse 5, I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Unfeigned means pure, untarnished, unadulterated, which dwelt first in thy grandmother Louise, nilula na ni Louise, and thy mother Eunice, and unpersuaded that in thee also. So makita tayo dito, ini Apostol Paul, amo na kang kabisado na si asino ni Timothy. So ibagbagana ito ka, nga iki-background ni Timothy. In chapter 2, Paul is giving advice for Timothy how he should conduct his life as a believer and faithful servant of God. So, kung nanay dyan, chapter 2,
Now therefore, my son, be strong in the faith that is in Christ Jesus. So dagito'y dalay nga karit, kat sapay kumata, isumat iti masagrap kat maalat itong galmay sa karit. Be strong in the faith that is in Christ Jesus. Iti pamati yung kat pamati, kat nakapundasyon kini Kristo. Isu nga masapol nga natibker kat nabilit tayo akas may sana na mati. Tagunan na yung verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Once again, tunggal may sana na mati is considered as one who is in a battlefield or in war. And both you and me is considered as soldiers of the Lord Jesus Christ. No apay nga, masabong nga mabuhat tayo na ito'y da because very important na ito'y na saan ko nga agbalin nga ay ayang in Christian life tayo. So makinig kayo rito. Kasi sabi sa verse 4, no one that warreth entangled himself with the affairs of this life. Huwag natin gamitin yung araw-araw na affairs ng mundo bilang rason para hindi natin gampanan ang ating obligasyon bilang isang mananampalataya. Ito ang sinasabi ni Apostol Paul. Never excuse ourselves from this accountability. Takunanay jay that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So if we are soldiers of the Lord Jesus Christ, who hath chosen us, it is Christ Himself. Isu nga mapadayawan isu na, no da tayo, kat agserbikin niya na accordingly. Ngum no agbalin nga alang-alang itibiyag tayo, kadyay unak garod, adda katata, numamingsan awan ka, faithful katata, nung numamingsan faithful ka, iti kinumpurmi, faithful ka iti bagim, that is not the kind of life. At sabi pa rito, if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Ano ito? Disiplina. Kailangan magkaroon ka ng disiplina. At ano ba ang supapak niyan o kaya ay consequence niyan? The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say. The Lord give thee understanding in all things. Amo yung gagayin kong kapsat nagmayat na ito eh. Nasabay kumata makita tayo na all of us in one way or the other are Timothy's to Pauls in our life. Sa mga hindi nag-transport dito sa church na nawin sa ministry, I can be your Paul and you are my Timothy's. Nung itinatuma nga na-iasyo dito yung church, mabalin nga ada na dito yung mga Pauls yung the ministry, nung saan nyo ko mga lipatan, nga dyan pamati nga ada kini Paul, babaan kini Kristo, iso kumada ito mga inganyo kada tayo, haan nga dyan tao, haan nga dyan personality ni Paul, haan nga dyan personality ni Roland, iti mga inganyo kada tayo, nudigat the very person of the Lord Jesus Christ. Amen. Takunak nito in chapter 3 and chapter 4, it gives us the reason why Paul was so intimately concerned with how Timothy must live a life of faith. Anyaya, kapo iti tema tayo, iti daytoy nga sermon, tata nagsapat. For the very reason at hand, that he must behave accordingly, not unbecoming or conducting himself unbecoming a Christian. Tanya iti kunana, iti daytoy nga verse 1, iti chapter 3, this also know, kunana dyan, that in the last days, perilous times shall come. So the title of our sermon this morning, Hope in Times of Trouble. Hope in times of trouble. Hindi na kami dyan binadyawan. It is an open sea. So nagpipiksa iti daluyon. Buy-buya ka dyan bye-bye. Makita mo nga na ito yung daluyon nangiwat no masasidag dyan anti-shoreline. The JJ wave, splash. Awatan nyo? No, along
jay at dayo jay along the horizon, it is very still, very flat, natal na. So, kung na kayo mabinmayag dito yung church. Who have been with me for already 20 years, pastoring dito na church. Who have been with me for 15 or above years. Sabay kumatada kayo iti ladawan jay sintro. Very still, very firm. Tahimik yan. Pero very fruitful. Sinasabi kong fruitful because there you can find the best quality of fish. Doon po sa malalalim. Numi jay igit, jay ayan da ito'y kukunak na nakaluyon, naniwan, nariribok na banda, it is the shallow area. Isula ito ayan iti Kristiyano, iladladawat ko ito as an illustration, na awal lang ti amuda, handa na garunan nga binmayag, nalaing na pa yung agriri, nalaing na pa yung complain. And then mostly ti aday jay, kung saan nga dagayda, mayat nga product, mayat nga bunga, dagito'y dagayda babasit, wino nga ilawlawan lang, incidental nga fish, nga mabalin nga, mabanitan niyo, kukunan ni Sandro, at daman nakita ka dyan nga banbatiin, kukunan. Hindi damagan mo dati naalan na kung saan nga napansin. Why? Because napakalakas ng alon. And that illustrates the kind of church we have today. There are those people who are just in the shoreline. They are noisy, they are talkative, they are complainers, they are murmurers. But those who are just quiet, who are just supportive, they are just there in the middle part, in the horizon. Isuda ito'y da iti bumayag. No apa nga magbayag na ito'y tada ito'y iti ladawan ni Timothy. If you will read actually 1 Timothy and 2 Timothy, in 1 Timothy, i-encourage ni Apostle Paul ni Timothy nga patuloy because he was called to ministry when he was barely 20 years. In his young 20s. Diyan po naisulat yung 1 Timothy. And 2 Timothy was written to him 15 years after. Isumay ti daytoy nga gundaway, he was already in his mid-30s before he turned 40. Do'y bagbagan ni Apostle Paul dito nga isuna kailangan katiyang because iti edad dagitoy da nga Hudyo yang dagitoy da saan pa'y nga naka 40 years old. Nung iti mostly nga turn nga leaders, they should have been 30 years already of age. Amen. Isung agbalin ko nga dito nga basihan ka na tayo nga no da kayo nga yung people na dagitoy da yung people tayo the Moses, the GR, the Myra, dagitoy da yung people tayo dito, they had been here in this church when they were young like you, high school na, elementary na. So sakay kumata bumayag kayo. Amen. Saan nga kaslay na duma nga may dalaan dito ay apagbiit, and then makita da iti ministry kastoy gaya man iti nga simbaan, and then sumanod da kat pumanaw da. And you will see what kind of life they are living right now. Isuda ito iti bantayan ni Apostle Paul nga saan nga mapasama kini Timothy kuma. Do never entangle yourself with the affairs of this world. Mga bagay-bagay na nagiging dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa ating ministry. You see? And according to many Bible teachers, ang sinasabi ko rito, troublous time, it described that this is the time immediately preceding the appearance of our Messiah, our Lord and Savior, Jesus Christ. So, dahito yung troublous times or times of trouble, isu iti description bago iti yung umay ni Jesu Kristo. Amen. Are you following now? Sabi ko, it was spoken of in the book of Matthew. It was spoken of in the rest of the epistles in Thessalonians, dito sa Timothy at saka doon po sa Corinthians. It is a time described as a period of testing in which the world will experience varying forms of tribulation.
agrugi, iti grade 1, ng gana agbalin nga grade 10. Kumbaga, pabigat ng pabigat ang klase ng tribulation na ito. Haan nga palakan. Isunga kunana, kadag ito'y na libro iti prophets, it is called as the bird pangs. Okay, the bird pangs, bago maipas nga dyan may sana ubig, pasakit dyan mariknan iti may sana nanan. Have you experienced that, mothers? Hello, mothers? Oh, hindi alam, tatanungin mo si Sister Susan, hindi naman pwede. Oh, kayong mga naging nanay, ang tatanungin ko at in your experience, yung bird pangs na nita, pasakit habang agir-iri ka, habang agpaspasin ka. Hanggang dyan kumakiya. Paspasin ka, tapos ag-anak ka. So dahil kung tayo dito, it is called as the bird pangs. Also called as time of Jacob's trouble. It is popularly known as tribulation period. Pasidhi ng pasidhi, pasakit ng pasakit, palala ng palala ang tribulation na ito. At ito ang sinasabi ni Paul kay Timothy. In the last days, perilous times shall come. Paul stated to Timothy that this information is not optional, but rather imperative. Whether you believe na may tribulation or not, hindi mo mababago na mangyayari talaga ito. Intindihan natin. Maniniwala ka man o hindi, mangyayari talaga. Bakit mangyayari ito? To prove the sincerity of our faith. Kaya makinig kayo rito. Pag sinabi natin imperative, meaning it is crucial, it is essential, it is urgent. Why? Because it is a command or instruction that we need to obey. Anong sinasabi niya dito? Know also in the last days perilous times shall come, and let us be forewarned. Kasi dinescribe na daytoy no anya iti mapasama bago di umay ni Kristo. Makinig kayo. There are 19 adjectives that defines perilous times mentioned in chapter 3. Kita niyo natin kakabsat. Talo lang di puntos tayo data. It's just 11:8. Matatapos tayo ng maaga. Amen? Anong mangyayari dito? Men shall be lovers of their own selves. Kanino niya sinasabi ito? Sa mga walang pananampalataya? Hindi! Sa mga mananampalataya. Magbabago yung kanilang priority at ang kanilang iibigin ay hindi na ang Panginoong Diyos, hindi na ang church, hindi na si Kristo, kundi ang kanilang sarili. So, pati yung kapsat na medyo mas kasarap na ito, mabagbagaan kayo lang gano'n saan kayo manundun. Why? Because you are the fulfillment of the perilous times. You have been forewarned. Be careful how you conduct your life as a believer. And yet, ipapatim na tayo kaya po saan sa mabagbagaan. Oh. We traveled pagkatapos ng prayer meeting. Dinmagas kami dyan, di ka kaya pa. We sleep there, di manong kami dyan, kaya launa, natulog kami dyan pag-beat to prepare again for our travel. Nakatayo ba talaga kaya ako? But I have to be there. Bakit? Nakapag-commit ako eh. Mangyayari yung reunion na yan, join ako sa reunion na yan, basta hindi niya sasagasahan ang araw ng aking pagsamba. That was my requirement. Sa aking mga pinsan, kasi gusto nilang i-move ng Saturday at Sunday, pero sabi ko hindi. Friday yan, bakit? Uuwi kami kagad pagkatapos yan. So they obliged. Why? Because I wanted to show that my faith is more important than my family. Are you listening? Hindi ko pwedeng ipagpalit ang aking pananampalataya sa okasyon ng sinumang pamilya. And I have to very, very strict with that. And we have to watch every one of us how we conduct our Christian life. Kasi kung hindi mo ito paninindigan, sasabihin nila, hindi pala totoo ang pananampalataya mo. Oh. Kaya lahat ng mga jagay daman-manang medya, babakit na, tapos babakit din may dyan, dadadya kasinsit mi, manong mi. Oh. Lahat, ni Pasto, tamagan tayo ni Pasto.
yun ang blessing. Kung paninindigan mo yung pananampalataya mo. Pero kung ipi-please mo yung mga tao, you love them more than you love the ministry. More than you love God in your life. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka kailangan magiging pagpapala sa Diyos. And then, idinapas niya yung reunion nga, nagbiyahe kami nga Dacos. Masabol nga da kami dito, iti Saturday. Why? Because naggasto plus na dito, young people. Awan dapat may sakripisyo. Amen! No kasjen ka aramidan kakabsat, kasjen kumangat ti aramidan niyo. Hanga dyan, panawan niyo iti ministry, dyan ko ng forbid ipapapanan niyo. Kasla kayo nga nagbakasyon iti pamatiyo. How can God bless our life if we are practicing that way? Yan ito yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. Ano yan? Lovers of their own selves. Sinasatisfy natin ang ating sarili, nakakalimutan natin yung ating commitment bilang isang mananampalataya. Ano bang sabi niya dito? Covetous. Ano yung covetous yun? Yan di Tagalog kaya di kakalitan mo, pinagdadamot mo yung mga bagay-bagay na dapat sana ay maging blessing. Agum, covetous. Mga balbalin, bukudang amin, ano nga kaya't kay share. Sabay kumatangkay mga balin nga kasi young people. Why? Kasi nakita ko na ito sa mga young people natin dito sa church. And makasangit at namang laglagip. Whenever they stand before you, they speak beautiful words. But their conduct as a believer is not. Yung buhay nila hindi totoo. Makasangit at namang kiniyapon yun sa niyangat naging ko yun ngayon. I was there in their young Christian life until they become professionals, until they become adults. Pero nung nangyari sa kanilang pananampalataya, nawala. And it grieved me. Doon ko na kinahapon yun sa ako Diyos. Kapigsam siya, tapos na makatrain pa young people na talaga nga magsugot iti pagyatang dito Diyos. Handa nga baling na covetous. Bakit? Nagpatayo sila ng dinegosyo eh. Sabi ko, tingnan niyo yung business na yan, partner niyo ang Panginoon. Pero hindi ganun ang nangyari. Ginamit lang nila ang church para sa kanila. Bibigay ng commitment. Commitment ng high school, commitment ng young people. May negosyo ka, professional ka, pagkatapos ganun yung commitment, walang kasakripas. Kung nakada kayo, i-challenge mo niya ako Diyos. Ang kanayon nga, birbirukon kay safety. Pag-safety ang kanayon, tikit kita. No wonder, darating yung panahon. May sakit ka na. So isip-isipan mo may sakit ka, pero pag tinigkan ka ng doktor, wala ka palang sakit. Yun ang nakakatakot. Boasters. Harasto. Proud. Napakarami nito. Blasphemers. Itong blasphemers, itong matindi. You were once a blessing, but ngayon hindi na. That is blasphemy before God. See? You were once a preacher, but today you stop preaching. That is blasphemy before God. Disobedient to parents, dito hanggang mabagbagaan. Na kayo nga parintis, kapay kumanta dito, itibanta-bantayan dito, antay magkaroon iti anak na disobedient. This should be a no-no if you are a believer. Ito yung palagi, kaya sumay magbago kayo mga parents, pati grim iti pamati. Because at the end of the time, your faith will be the one that will speak before God. It's not your emotion mo, it's not your love to your children, but it is your faith before God. So dito itumakbo. Ang sabi dito, unthankful ito, walang panagyaman. So, mga tayo, agyaman na. Agyaman na kiniyapo Diyos, naka-eskwela. Agyaman na kiniyapo Diyos, pinmasa. Agyaman na kiniyapo Diyos, namasawa. Agyaman na kiniyapo Diyos, ganti trabaho. But you see, is God really part of it? Ito eh. Sabi niya, unthankful ng mga yan. Anong mangyayari? Magiging unholy ang mga yan. Itong nakakatakot na sanay, bantayan ng bawat isa sa atin. Without natural affection, nagbabago. Oy, mga young people, makinig kayo. Hindi without natural affection, musay.
Natural nga lalaki ka? Natural ba nga lalaki ka? Ha? Natural with artificial. Natural nga lalaki ka? Sigurado? Sigurado kayo mga lalaki kayo? Sumasapol nga ng lalaki ka, saan ka nga bababae? Nawa daw. Kasi without natural affection, nagbago ka na eh. Buto nga Lord, no? Register ka. Nagtanong sa upat siya. Yan may nakita, lingwahin na kita. Yan ang words daw. Sandro, ano niya kasi yan yung eskwela ko, nagaluga di high school na pa. Ada small, medium, large. Nagsauda, di ba? Ano mawawatan? Nag-iiba. Huwag kayong maging ganun. Amen! Taado ti kids tayo dito yung church. Taga-nurserida, tatawanan. Manun ti nagbaklakin yada dyan. Ado ti young people tayo dito yung church. They were faithful. Hindi high school na, media college na, napukaw na. Bakit? Anong nangyari sa mga ito? They become what? Lovers of their own selves. Truth breakers yan. Nalipatan da, jagay da inkarida kiniapo Diyos. False accusers yan, jagay. Agbirok iti rason, tapno ada excuse na dyan. Simba, anak na mapandya church, sak manan iti tamaan ti minsahe. Anak ko nga mapandya church, dati manan nga anak ko ti bagbagaan da manay. Ang dami mga mothers na ganyan dito sa church, imbis nga agyaman daw. Actually, kitak na gito the parents. I can only count in my left hand. Hindi pwedeng pagsamahin ko ito. Hindi aabot ng 10 yung mga faithful parents nandito na gusto talaga nila na yung mga anak nila madisiplina dito sa church. Karamihan ng mga parents dito sensitive. Balat sibuyas. Kahit mukhang kalabaw. Sibuyas yung mga parents natin dito, nasasaktan pag pinagsasabihan mo yung anak niya. Dapat pagyaman ka. Pagsayatan to that when your children, your sons and daughters will become faithful to God, they will never forget you. Why? Because they will be obedient, that they will honor your parents. Sabi ng commandment ng Diyos. Di po ba? Tingnan natin ito, napakatindi nito. Incontinent. Ano yung incontinent? Hindi mo maintindihan. At ganyan yung mga young people natin. Jay moody, jay... Ako na dyan, bilog jay buwan, at tumaytayang. Yung delikado di dyan. Yung pinagtutudo, kaslaasin. No summer, maingin-initan. Para bang sala sa lamig at sala sa init. Fears. At hindi ito nakakatakot. Bilog ni kaapa na. Despisers of those that are good. Pag maganda yung ginagawa mo, iiyawan na ka pala. Pasoya. Paso, kaya na. Timulong. Suko ko na. Iiyawan na ka pala. Imbis na mayat ipagpagitan. Mamati ko na pala. Having a form, itong nakakatakot kayo, matunyat kayo sa ka-fellowship nyo, sabi ko sa inyo. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Do not fellowship, yung sinasabi ditong turn away. I do not care if they are your friends. I do not care kung lumaki kayong parehas. Napakarami kong kasamang young people noon. Pero lahat ng mga iba, karamihan sa kanila, they are in the wayside now. Nagbigat ka kapsat. Yes, we maintain our friendship as believers. Pero kung ipagtatanggol mo yung kanilang buhay at hindi mo i-review, ito yung mahirap. Are you listening, people? Do not defend and do not protect something that is not right.
You must correct and you must rebuke. Kasi sabi dito, having a form of godliness, agpampamarang nga na Diyosan. Agpampamarang nga namati. No namati ko madeta, kadwa misuna nga minister kini Apo Diyos. Amen! Because that is the problem we are facing today. See, mga dating kasamaan natin that they are going against the church now. And that is the greatest problem. When the insiders who used to be inside of the church are now destroying the church, that is a great problem. That is a great trip. Kung minsan tinatanong ko ang Panginoon, pambira, pagkatapos ng 50 years, ito ang makikita namin. Pero one thing na nagbibigay sa akin ng comfort, we prayed for purity. And God will be taking out kikatuna dagay da lapi, kikatuna dagay da impure in us. And we must understand that. Amen, people? That's why we need to remain pure to God. Kaya sabi ko rito, the last days refers to the end of days, spoken by the prophet just before Jesus returns to establish the kingdom. Notice how Paul describes that era. It is perilous. Perilous is something negative. Something nga makadadaol. Something nga saan nga dapat nga kalikaguman. Hello. So nga idadrive tayo kagitida nga yung people nga agpaka-faithful kayo, ma-involve kayo ti ministry. Maki-participate kayo. Apay aya because we are living in a perilous times. It is a Greek word that means, alam niyo ba yung perilous? To let down from a higher place to a lower. Ibig sabihin yan, nasa maganda ka ng buhay, bumaba ka pa sa pangit. That is perilous time. You are living the standard life of being a Christian, pero ano kaya na nangyari sa iyo? Pangilan-ilan ka lang, sumulpot sa church. That is perilous time. You are living a backsliding life, but you do not know it. That is perilous time. Ang ibig sabihin dito, depreciation. Nagdi-depreciate yung performance mo bilang mananampalataya. Hindi mo pinapangunahan ang responsibilidad mo bilang anak ng Diyos. Ibig sabihin yan, you are losing your value as a believer. That is perilous time. Amen! Hindi ka nagbago physically. Yung itsura mo, parehas pa rin. Pero yung performance mo bilang mananampalataya sa Diyos, it is depreciating. Mag-ingat po tayo. See? So first point is in verse 5 to 12. Ano ngayon ang gagawin mo if we are living in perilous time? Verse 5 to 12, anong sabi rito? Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captivity, and lift captive silly women laden with sins, laid away with diverse lusts. Maiyarig daytoy iti tattao nga awan iti aramiden da no saan nga mapan agsidus ken ag-aram iti bababayi nga agbirbiro iti lalaki. It describes the kind of people who were once in the upper portion of their Christian life, but now in the lower portion. Mapanda bisitahan da kayo, mapanda pasyaran da kayo, mapanda regaluan da kayo, mapanda ka-fellowship da kayo, from such turn away. Hello! Ano pang sabi rito? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Nakikinig yan, pero hindi binabago ng kanyang napapakinggan. Katulad yan ni na Jannes and Jambres. Sino ba ito? Yung dalawang magician ni Pharaoh. Nakita nila na natural yung nangyari sa tungkod. Pero sabi nila, gusto nilang gayahin. Marami pong gaya-gaya ngayon ng mga Kristiyano. Nakikinig ba kayo? Huwag kayong gumaya. Ang gayahin natin ay si Kristo lang. Si Kristo lang ang gayahin natin. Huwag kayong gumaya yan sa kaupo ninyo. Oh. Ano pang sabi rito? But they shall proceed no further, for their folly shall manifest unto all men, as theirs also was.
Darating at darating ang panahon, malalaman mo na yun pala ay hindi totoo. Pero habang maaga, iwasan mo na sila. Hello? The very reason actually, pinapakinggan ko yung kwento ng mga young people na ito. Kung bakit nag-depreciate yung standard ng mga young people natin, napabarkada sila. Imbis na silang magkakasama, kung sino-sino na lang mga kaibigan nila, yan ang resulta. Imbis na pumunta dito sa church, sa mga barkada sila pumupunta, yun ang dahilan. Kaya yung first point natin dito is persistent to the truth. Persistent to the truth. Kasi sabi doon sa verse 10, "But thou hast fully known my doctrine, my manner of life, my purpose, my faith, my long-suffering, my charity, my patience." Anong sabi ni Paul? Kilala mo ako, Timothy. Alam mo kung paano ko binuhay ang aking pananampalataya. At sana ganun tayo. Hello? Uray, pagbagat na itigaroon ka na kayo. Kitaan yung taga-schedule ng bakasyon nyo. Awan ti dadalilin na schedule mo at serbitin ni Apo Diyos. Because we are looking forward, iti prosperity, iti blessing ni Apo Diyos. And how can these things happen in our life if we are taking Him second or taking Him for granted? That God is no longer our priority. The ministry we used to hold on is now what? Di bali ka makaawat. Kasi tirason tayo, but it is not. Kasi, tingnan mo sa verse 11, "Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, and at Lystra." By the way, sa Lystra nakilala ni Paul si Timothy during his first missionary journey. At nung pangalawang missionary journey na, kasama na niya si Timothy. After 15 years, kasama na niyo, nakikibaka na ito. Kaya ito nga gusto ko yung mga dumaan dito sa church na may 15 years na, kasama na natin na nag-minister. Amen! Pero yung mga sandali lang na nakasama natin na hindi nagpatuloy, asan sila ngayon? Yun sana ang tingnan ninyo. Pero hindi natin ito nakikita. Why? Because we never ponder upon the Word of God. At sabi ng preaching natin dito, ever learning but never ever coming to understand it. Napakahirap po dito. See? In verse 12, "Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Ito ang dahilan kaya ayaw mong magka-faithful, kasi ipi-persecute ka. Sabi ko nga sa inyo, nangyari na ito sa buhay ko. Mandakamot lang ang maisina ni tatang mo, andaka maisina ni nanang mo. You will always be their child, you will always be their son, you will always be their daughter. Pero pag inlaban mo ti pamati, makita natin ka, niya ti kunada, talaga piman dito yung anak. Kaya dapat makompromise iti pamati mo na karon, because in that way, God will honor you. But if you will honor your parents more than you honor God, then let me tell you this, you are in no difference than Eli, who honored his sons more than he honored the one who called him in the house. Muray madubli-dubli dito nga mensahe, but we are not listening. Why? Because we have become a lovers of the flesh, a lovers of emotions. Hindi ni emosyonal mga Kristiyano rito, hindi lang mga babae, kundi mga lalaki rin. Persistent to the truth. Kalikaguman tayo, itakder tako sa kinagpaiso. Hanggang mabalin nga, ikompromiso dito. Kunada kanya kay Jay, makijoin ka, Pastor. Magati ka kaduwag, nagito niya, evangelical, tumahan ko na, hanggang mabalin. Naman, nagrugi kami, nadakta kami lang, and we have our own lessons. Yan ang sabi ko sa mga principal. Maganda-handa kayo, because this coming school year, we'll go full blast with our campus ministry. Amen! Parang ayaw ninyo, pero kahit ayaw ninyo, pupunta pa rin tayo. Payayahan nga mapalin eh. Inu-offer na nga sa atin, ayaw pa natin.
Susunod na points dyan. It's now 11:30. Verse 13 to 17. Anong sabi? But evil men will seduce. But evil men and seducers shall wax worse in worse, deceiving and being deceived. Pero my challenge, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of knowing of whom thou hast learned it. Imagine. Kung yung nagtuturo sa iyo ay hindi niya binubuhay yung kanyang itinuturo, maniniwala ka pa ba? Hello. Naituturo sa atin, be holy for I am holy. If I am not aspiring in living a holy life, will you believe the message? Hindi. O yung pastor na nagtuturo dito, immoral, saka corrupt, will you still Give your offering? Will you still join me in the Bible study? Will you still soul winning? No! Why? Because it is useless. Pero sabi na po sa Paul, nakita mo sa akin ang buhay na ganyan. Kaya dapat manatili kang ganyan. Itong gustong-gusto naming mga leaders, mga preachers, na makaproduce kami ng mga katulad namin. Amen. That will seek after the righteousness and the holiness of Christ. And will live a life pleasing unto His Son. Ano pang sabi niya dito? In that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So nire-refer siya. Huwag mong kalilimutan, Timothy, ako bilang magulang mo sa pananampalataya at higit sa lahat, kung sino yung nakligtas sa iyo. Amen? Maraming mga pastor ngayon, gustong-gusto nilang maging bida yung sarili nila. Nakakalimutan nila ang Kristo. Nakakalimutan nila si Jesus. Pero sa Apostle Paul, iba, tandaan mo, ng dahilan ng ito ay yung paninimpalataya kay Kristo. Kasi sabi niya sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Anong scripture ang sinasabi dito? It is the Old Testament scriptures. Nagpagyaman tayo kagayon because we now have the complete Bible. Amen. Anong sabi sa verse 17? It gives us this second point. Let us be perfect to the task. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Napakaganda yung nakikita ang dito ito, nakasadya progression, iti requirements, nakasano ka makapagserbikin niya ako Diyos. Bantayam na gito'y nga mali nga aramid, kunan niya Apostol Paul. Kitayom na gito'y nga tattao, nakastoy iti biyag da, iwasam isuda. Kat lagi po siya, na nagpatpatuloy na, in spite iti persecution, in spite iti riga. Makita yun? And then kunan na dito, saan mo malipipatan ni Kristo? Only then, that you can be perfect, thoroughly furnished unto good works. Ijay ka nga makaaramid, iti banmanag nga nasayaan para iti Diyos. What a beautiful challenge. See? Perfect for the task. Kasta ko ba, iti kalikaguman yung young people. Because I remember when I was newly ushered in the church, kita dito naglalay nga young people nga kaduami dito high school, ipang to ini, naglalay na nga kasabayan, may iyaga panunuta sa ayo kasano, kamo, matnya ka nga may kantinunda mo nga. And the way I train you preachers is not the way we were trained before. Basta imbagan lang ni Pastor kada kami hindi. Dati initiation me, sila kami nga buhay di. Masapon nga, improve yung pa di pamatiyo ko na. So for 1 year, nililinis sa church. Tagas-asyura. And then bigla na rin baga, ikaw magpipreach dito kasi wala ka ng lahat. Nabigla ka. Hindi ko alam na yung first preaching ko doon pala naligtas si Mr. Valentin, yung dating as chief security, na naging membro ng KKMI. Kaya kami tulipan ito, inamin natin niya, wada si Dia, at si Kasa ng Kasara.
J. Cruz Elementary School, hindi kami kakilimo. Ako ang malagip, but personally, kung na, si Kasa ng preaching, in-preach mo sa pagkakay salakan, kan, namamok si Kristo, as manubutin mo isalakan, ni manong kalubor ka balitin. You do not know how God will work in your life. As long as you prepare yourself that one day God will use you. Amen. Hindi yung iiwasan mo yung responsibility. Every time you're given a task at pumanaw ka, nag-excuse ka, nagrigat diyan. You should be perfect. Urayan dyan, undaway na mausar ka. And what a beautiful result. Amen. And then lastly, chapter 4 verses 1 to 5. Unahan na dito, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, the living and the dead, ang sinasabi dyan, at His appearing in His kingdom during His second coming. Kaya sabi ko sa inyo, yung perilous time mangyayari dyan bago darating ang Panginoong Kristo. Amen. Pero bago darating ang Panginoong Kristo, yung mag-a-appear dyan ay yung Antichrist. Yung pseudo-Messiah yung mag-a-appear. Yung magdi-deceive ng karamihan ng mga church people. Kaya nga kailangan malaman natin ito. Ito pala yung katotohanan. Para pag sinabi nila na doon si Kristo, huwag kayong maniwala. Di ba yung nasabi ni Matthew sa kanyang gospel? If they say, Lo, here is Christ, do not believe. Why? Because this will happen first. That Antichrist will be revealed. Sabi niya rito, preach the word, be instant in season, out of season. Ay palagi yung sinasabi sa inyo mga young people, mga men, prepare your message always. Every Sunday, every week, nagpiprepare ka ng mensahe. Huwag kang titigil, huwag mong hintayin na ikaw ang mag-preach, saka ka magpiprepare. You will see the difference. Amen. Yung doon dyan ko na gururay ka tag, kopya ka, itininsahe. Kopya lang, hindi po yung gano'n. Prepare ka, basa ka. And God will give you the wisdom pag nagbasa ka dyan. Pagkatapos, kasanod ito yung pastor. Pagpasuro ka, katagito yung damambay. Noon nga suruan na kayo, umay kayo, pastor, kasanod ito yung preaching ko, pakikita mo. And then we will refine your preaching. Amen. Iba sa atin dito, hindi nagpiprepare. Pagkatapos, pagdating ng preaching, nagpukopya na lang doon sa 1,001 sermons. Napakarami yan kasi mayroon tayong internet. I never do that. I read my Bible. I study. At ngayon yung tema natin is all about hope. Pagkatapos ng holiness is all about hope. At pagdating ng times of trouble na ito, ang dadya ng nama kada tayo. Anong sabi rito? Exhort with all long-suffering in doctrine. No wonder siguro makastuyak na siya lang naka-experience ni Kastoy. Kanya din experience siya. Experience, bedridden. Kung akala ko hindi na ako mabubuhay. Kaya nangyari ito sa akin para i-share ko sa inyo na yung priority natin dito ay yung kagustuhan ng Diyos. Sa tingin ko sa sarili ko, malakas ako, pero hindi. Anytime pwede ka palang naging bedridden. Ay, huwag tayong magmayabang. Huwag natin sabihin na, ay, kasi plano. We are in no difference than that rich man who planned na pupunin niya yung kanyang abad ng mga bigas, pero kinagabihan siya ay namatay. You like that to happen? Tayong mga tatay dito, anong panalangin nyo? Di ba gusto natin, makita natin yung ating mga anak, makita natin yung ating mga apo, na maging successful, maging faithful na mga Kristiyano, mga magulang, ganun sana tayo. Because anytime, pwedeng mawala itong ating kalusugan. The more we should hold on to God. For the time will come, kasi sabi dito in verse 3, ito ngayon, that they will not endure sound doctrine. Ayaw na nilang mapakinggan ang mga ganitong mensahe. Ang gustong mapakinggan ng mga tao ngayon ay mga, anong tawag doon? Mga, hindi mo muna na dyan, kay inspirational message. Yung tawag doon, mga coaches, life
motivate ka lang. Maganda yung sinasabi. Para mga politiko ba? Shakti butos yun. Pasimintok amin, pati taparaan. That's motivational. Ini-inspire ka. Pero hindi pala mangyayari. Ano sinabi niya dito? Reproof, rebuke. Oh. With all long suffering, wala kang reservation. At yun ang nakita natin sa mga disciples. Yun ang nakita natin kay Kristo. Yun ang nakita natin kay John the Baptist. Kaya nga tinanggal yung ulo niya eh. Wala siyang reservation eh. Pagbira, nasa gobyerno yung i-rebuke niya. Uy, yatay nasawa, masawa tikapsat mo, mati na ta, darakas day ka. Eh, hindi naman yung lalaki yung nagalit, yung babae. Di ba ba? Tapos kinasangkapan pa niya yung anak niya. Ano yun, sumayaw. Kaya kayong mga sumasayaw-sayaw dyan, tigilan ninyo yan. Kung di eskwela, nagagalaksala kayo, you have the right. And say, no. Mga Jehovah's Witnesses nga, kaya nilang ipagtanggol yung pananampalataya nila eh. Kayo pang mga Baptist, pag sinabi ng teacher, o sayaw kaya, hindi pwede. Kaya di bagsak, katawagin mo ako. Kakasuhan natin yung teacher na ganyan. Hindi pwede. Pwede kasangkapan kayo ng mga ganyan. Kahit anong activity na lang man, basta hindi ako sasayaw. Nakatang. Hindi pa saladakin ka. Okay lang, hindi ay itay-tayaw. Hindi pa saladakin ka at Isang saladakin ka. Hindi ka, saka ko pagbaduan ko pa. Baka bumaybayag, awa ng tisukar ng macho nga mumi. Kasi dyan nagsisimula eh, kaya sa dami ng mga bakla, mga teachers ngayon, imposible ma-influensyahan kayo. Hindi, walang pinanganak na bakla. Pero bakit sila dumadami? Alam mo na nga pa yun? Because pinoproject nila na maganda yung buhay ng mga bakla. May pira sila. Pag may nakitang gwapo, ay, i-treat na tapos. Kung makita na ka, i-blow out na ka. Yun. Ay, biwa! Nadakin ka. So ano ito? Prove thy testimony in verse 1 to 5. First, persistent to the truth, verses 5 to 12. Second, perfect for the task, verses 13 to 17. And verses 1 to 5 of chapter 4. Prove thy testimony. Prove thy testimony. Bakit anong sabi? Because time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers having itching ears. Kaya marami ngayon umalis dito sa church because they are looking for pastors that will approve their lifestyle. Hello! Tanungin nyo kasi sa akin, huwag ninyong tingnan yung buhay ng mga umalis. Tanungin nyo sa akin, Pastor, bakit ba umalis yun? At sasabihin ko sa iyo point blank kung bakit sila umalis. Because I know the ins and outs of their life. Ako, tanungin nyo. Kasi pag sila, dami nilang rason. Hindi nila masabi na they have itching ears. Ano sabi in verse 4? And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ayaw nilang pakinggan ng katotohanan. Ang gusto nila, yung bang na diyan ay maitat, diyan bagida, diyan parakin yata, oy, kapsat, may ada ka. Itatalang ada, anong pala nga, we are blessed because you are here. Ako, hindi ako gano'n. Pag ngayon ka lang andito, itong bisita natin, nagyaman tayo, kagata bisita is una, right? Pero pag bimbro ka at ngayon ka lang andito, there's something wrong. You got it? Kasi dalawa lang yun, pag bimbro ka at ngayon ka lang andito, either kinausap ka ng anghel kagabi. Oy, kapag nag-church naman mga kayo kasapito sila. Or, meron kang gustong ipanalangin sa Diyos. There's a great problem in your family and you want to talk to God.
Maraming nangyayari ngayon sa mga church people na ganyan. Nakakalimutan yung church pag walang problema, pag may problema andyan sa church. These are the reasons. But let us not be like that. Bakit pa? Let us prove our testimony. And testimony is measured and valued by the ministry we are part of. Ang tanong ngayon, anong ministry? Part ka. Kasi anong sabi dito? In verse 5, as we conclude this message, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ano ito? Endure. Are you enduring? Ano pa? Do the work of an evangelist. Are you winning soul? Bakit hindi ka nag-win soul? Because you do not value the souls of men. Di mo ba alam na napakahalaga mo at namatay ang Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo? Di mo ba nakita ang kahalagan dito? Sana po, ngayong umaga, ang gagawin natin is make full proof of thy ministry. Anong ministry meron ka? O wala kang ministry, there are many ministries available dito sa church. Panindigan mo, kung distingam noan niya, na klase di pamating na dakit ka, join this ministry. Why? Because it gives value to your life as a believer. Amen. In conclusion, Paul encouraged Timothy to stay on course. Kahit nakasawad, saan ka nga pumanpana o di tayo naturturlem, and to refuse to exercise false tolerance. Pag binasa mo kasi ito sa chapter 4, pinakahuli dito, ibagbaga ni Timothy, dagito yung kakadwana, chapter 1, at dyan kadwana na pigilos kini Hermogenes. Dyan chapter 2, adada Himanios kini Pilitos. Dagito in chapter 3 and chapter 4, ibagbaga na dagito yung katatao. They were once with them, but now they are not. Are you following? Kaya ngayong umaga, sino sa inyo ang andito ngayon, pero sa susunod wala na? Why? Because they did not stay on course. At sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong bagu-baguhin ang disiplina na nakita mo sa akin. False tolerance or lack of discipline in light of times of trouble or troublous time. Hindi dapat bababa yung standard ng disiplina pag may pagsubok. Dapat parehas. Amen? Naintindihan niyo? If we are undergoing trials and problems, parehas pa rin yung katotohanan. Hindi kailanman ito nabibend. Kung nasabi ni Tulfo, bend the law. Hindi pwede. The standard of God should stand still. Ito sabi niya, not to compromise the message of the gospel. Ito sinabi niya sa kanya, huwag mong ibababa yung standard at huwag mong i-compromise ang mensahe ng gospel. And you must live a life fully aware that your actions and priorities will coincide with the message you preach. What a wonderful message. Amen? Bantayan ko na ni Paul kanya nga dagay da mensahe nga i-deliver mo kung saan nga umadayo iti biyag nga ipapakita mo iti tao. Iso our testimony matters. Whether you accept it or not, mas maraming tao tumitingin sa ating buhay, sa ating pinaggagawa, kisa sa ating mga sinasabi. Amen. Shall we all stand up? Ako Diyos, kamaridayaw, at dato'y kami tatang at sa kung amon, masano, inaksiptar na ito'y dalanak mo, ito'y na mensahe. Nung sabay kumatag, balin kami nga, Timothy, ito'y nga mensahe. Aksiptaran mi na ito'y akaskarit, pamagbaga, review, correction. Kalikaguman mi Apo Diyos, nga mangitakder ti kinabot. Ang mangtarigagay Apo Diyos,
nga qualified kami kuma. Iti anyaman nga akong trabaho ng ministry. Kasi may katalo, panagnakan mi iti pamati mi. Babaen iti aramid, obligasyon, kaya makiparticipate iti ministry, iti simbahan na nagyan po ng malaki. Ang asim ako Diyos, takatutong mo, dagiti dalanang mo, patakas mapang kami ang kararang. Tunggal may sa, may ingkas, personal prayer na ako Diyos. Dahil itong Diyos people, Father, kada na iti bisita mi sa akong ako Diyos. Na mamuna ni Kristo, as manubutin mo sa lakan. Yung pangasim ako Diyos, hindi dito nga bundaw. Sapay kumata, mamiris na amin kami, at managbaso, hindi sa kuwanan. Hindi nagdumaan bilang ako Diyos. Inaksiptar mi nga nagbaso kami, at inawat mi ni Kristo. Ay sunat inailansan niya krus ti Kalbaryo, tapno bayada na itibaso mi, itibaso mo, at itibaso na. Saan nga iti simbahan, saan nga iti religion, dudikot ni Kristo. Kaya po na dahil kasi naman iti adda dito'y, unang iti paghimungan. Sapay ko man. Nakluna na ni Kristo, as manubot kin may siraka na babaen, iti panagsiptar, nga isuda at nagbaso kasapulan na ng mapakawan. At makita na ni Kristo, na isuna iti nailang sa akas bayad at pamakawan, iti na ito'y nabaso. Aso nga po Diyos, tungarong iti puso mo rin natin itong balmayso. As we go to the Lord in prayer. Ito yung kasimbahan niya po Diyos. Na dumaduma, iti prioridad mo. Priority mo iti trabaho mo. Priority mo iti opisina mo. Priority mo iti eskwela mo. Priority mo iti negosyo, iti tarakot ng jardin. Maliplipatan niya po Diyos. Nga kukuwag gayam na ito yung nabiyak mo. Kukuwag na ito yung salunat. Pakaasya ka po Diyos. Pakawalan na kami ang may sa ng family. Dahil ikastoy na nga ugali na nakakausap niyo. Sa pagkumatasan mo ngayon palubos, nga lumabas dahil tinigan kang dusa, gabuti kinatanggal iti puso, iti deto'y nga magdaway, at pangumbaba kami sa buwan. Balbaliwag na kami, at may redirect, may turungan, tibiyag kang pamati. Sikati prioridad niya ang sabat. Amin. Kasapulan ni kaya may provide. Amin nga request ni kaya mas bubatan. Nulakit di ang tulong kami ng siya. Ang asim ako Diyos, kaway na hindi dalang ipon, na hindi dalang kinis. Mawatan dahil ikastoy kabiyan. Pero si kalang di pamitaw ka. Kaya hindi dalang parientes, enjoyin dahil di family life. Sanda ng riga, sanda ng bulur, sanda ng complain. Kaputa dahil di pamilyada nga nasultun. Nakuha ko Diyos na nagil na dito, kararami, maka-faithful di anak niya. Balinda ako Diyos na nasayang at istamot lang ka na. At patuloy kami, istamot lang kinapusulpong. Ngayon, encourage na din Timothy na patuloy panagsirap. Gana din yung ni Kristo. Aasing ako Diyos, awanin ko may sumunod ka labing yung naman. Madayaw ka iti biyag na, madayaw ka iti faithfulness na. I pray for the Lord, prosperity, provisions, peace, perseverance,